Ito ngayong araw na bumisita si Pugong Biyahero dito sa Mindoro. Kasama niya pala ang pangalawang pangulo na si Onjay TV. Ito nga si Aguila ang dalang sasakyan nila at ito rin pala ang ginagamit nila sa Mindanao noon. At paniguradong ang mapapalaban na naman to sa ahonan. So pagdating nga nila ay kumain lang at konting pahinga at lumarga nga agad para wala kaming masayang na oras. So hindi ko na nakuhaan basta napasarap din ang kain. So fast forward nga tayo, bumiyahe na nga agad kami dahil medyo napaaga rin ang kanilang dating. At mabuti nga sa kanilang pagbisita hindi ulanin at talaga nakikisama ang panahon natin. Kaya nagpatuloy na kami sa unang misyon, ang mapuntahan ng mga tribo dito sa Mindoro. Sa unang tribo nga napuntahan namin ay napasabak na nga agad dun si Aguila. Mabuti nga talaga hindi masama ang panahon dahil mismong ilog ang dinadaanan namin. So nagpatuloy na nga ulit kami. At habang tinatawid namin tong ilog na to ay napansin namin ang kalinisan ng tubig na kung wala nang pupuntahan ay mapapaligo nga dito at halos nga nasa 2 oras na rin ang biyahe. At bago nga kami makapunta rito ay meron tayong mga kasamang barangay officials sa Sabang na mag-guide sa atin. At maraming salamat po sa pagsama sa amin, malayo man, pero hindi silang dalawang isip na samahan tayo sa misyon. At nakarating na nga kami sa aming destinasyon sa Sitio Safa, Barangay Sabang, Pinamalayan Oriental, Mindoro. At habang naglalakad kami napansin nga ni Pugong Biyahero na may pagkakahawig ang mga bahay ng katutubo sa Davao at pati na rin ang kanilang pananalita. Kaya agad namin nilibot ang bahayan dito at marami nga kami nakita at nakilala mga katutubo. Tulad nga po nitong isang katutubo na saktong papawi ng kanilang tahanan. Galing pa raw siya sa bukid na mayroon dalang kamote. Dahil ang pangunahing pagkain nila dito sa bundok, kamote, Singapore at saging. At habang nga kami naglilibot napansin namin ko konti ang mga katutubo. Napag-alaman nga namin nasa bukid pa ang iba. Dahil tuwing linggo lang daw nagtitigil sa bahay ang mga katutubo upang maglaan ng oras sa pagsisimba. Ngunit pinatawag na lang kung sino ang naiwan sa bahay para bigyan ng konting tulong. At nakakatuwa lang na naging parte tayo ng ganitong misyon ang makapagbigay saya sa ating mga tutubong mangyan at sa pangunguna rin ni Pugong Biyahero. At isa rin po nakakatuwang isipin dahil sa kanilang dedikasyon at sipag, marami na rin mga katutubong mangyan ang nag-aaral na nakapagtapos. Fast forward tayo, kinausap nga namin ang kapitan ng tribo para sa isasagawang misyon at isa rin ang ating mga barangay official. Pinapila nga ang katutubo para maayos ang pagbibigay sa kanila at habang nag-aabot ng tulong, kitang-kita sa mukha nila ang kasiyahan dahil bawat pamilya dito sa tribo ay mabibigyan. Salamat. Maraming salamat po. At after magabot ng tulong, meron nga silang handog na kanta para sa atin. May bagong awit, yan ang tungkol sa'yo.
At isa pa, nakilala nga namin ang pinakamatandang katutubo dito sa tribo nila at hindi nga natin iisipin na 95 years old na si Lola dahil napakalakas pa niya. Babae. Ilang taon na siya? Masaya pa namin dyan, Lola. 90. 85? Siyam na po Ito na po yung pinakamatanda dito? Yay! O dahil sila yung pinakamatanda. Abot pa sa 100. Abot pa 100 years old. No? Kabuti yung sandan. Ang banwa. Ang banwa yung sandan niya, Iban. O siya, sige po. Kasi dapat dapat eh. Pag nasa bundok talaga mataas ang buhay, basta ang kinakain mo kamote. No? Healthy. O siya, sige po mga kababayan, maraming pong salamat. Thank you po sa inyo lahat. Sige, salamat din. Salamat, bye-bye. Habang nga kami papawi ay merong binigay sa atin, kamote at Singapore bilang pasasalamat nila. So pag binating-ting yan, Bating-ting. Alas 5 po matunog yan, pagsamba nila.